Hello mga ka-educators! Isa rin ba kayo sa nahihirapan maghanap ng interactive game for demo teaching, discussion, and lesson? Well, I'm Rosan M. Pilapil and I'm here to share to you some interactive game that might help you to your demo teaching, discussion, and lesson to make it more engaging and interactive. Let's go! First is go to your Google and search Educa Play. Then, kapag na-search mo na yan, click the first website. Sa website na yan, dito makikita yung mga different activities. So, punta ka lang sa new game para makita yung mga activities na yon. So, yan, makikita mo na yung mga interactive game. Depende sa'yo kung anong gusto mo or anong reference mo. Then, kapag nakita mo na yan, pwede ka rin mag-search ng reference mo dyan. Sa all game na yan, makikita mo yung mga different activities. May mga crossword puzzle, mga quizzes, slides for your presentation. So, maganda yung website nito dahil nandito na lahat. So, makikita mo rin dyan yung areas of knowledge which is nakadepende sa'yo kung anong gusto mo. Pumili ka na lang dyan. And then, gagawa na tayo ng activities. So, punta tayo sa new game. Then, let's do some interactive game. Then, pag nakahanap ka na ng activities, pwede ka nang maggawa ng activity. So, I choose crossword puzzle. So, ayan, naka-input na agad dyan para mas madali nyo ma-identify or mas madali nyo maintindihan. So, dito, yun yung magiging outcomes. So, maglagay ka lang dyan ng anong makikita doon, tapos yung definition niya. So, same ng process, depende sa'yo kung ilan yung gagawin mo. Pwede, yan, makikita mo nandyan na yan siya. Kapag fix na yan, yun yung magiging outline ng activity or yung magiging outcomes. Then, pwede ka rin mag-delete or pwede ka rin mag-add ng information. Depende sa'yo. Then, pwede ka rin magpa-generate sa AI. Depende rin sa prompt mo. So, yan po tayo sa options. Makikita mo dyan yung mga time, kung ilang penalties din. So, sa information, ilalagay mo lang dyan yung title. So, kapag nalagay mo na dyan, pwede rin yung kanilang direction. Then dito sa activities, babasahin lang nila yung nasa taas, then pwede na nilang sagutan. So, syempre, yung mga student, so, gagawin nila yan kapag na-complete na nila. So, meron din yung corresponding points. Yan. Pwede natin yan siyang gawing mas interactive pa. So, yan. Pwede ka rin mag-add ng mga other activities. Let's try yung kanilang frog jumps. So, dito, nakalagay na rin dyan, pwede ka magpa-generate sa AI, depende sa prompt mo. So, ilagay mo na dyan questions. Kapag nalagay mo ng questions, maglagay ka rin dyan ng kanyang mga options. Pwede rin i-click kung tama, alin dyan yung tama at mali. So, yan, depende rin sa'yo kung ilang numbers. Same process sa crossword puzzle. So, sa option, pwede ka maglagay ng lives kung ilang beses lang nila yung gagawin. Pwede mo rin yan i-on or off. Then, sa time, kung ilang time lang nila yon gagawin. Then, pwede rin i-shuffle yung mga questions or in order. So, i-select mo lang dyan kung ilang numbers yon, ilang item. Then, lagay mo rin dyan yung title mo, tapos yung direction ng iyong activities. So, pwede mo na yan siyang i-review. Pag na-review mo na, start the game. So, dito sa game na to, ang gagawin lang nila is, i-choose lang nila yung right answer, then i-jump lang nila yung frog. Like that. So, kapag na-out sila dyan, pwede rin yun bumalik yung like this. Pwedeng bumalik yung questions na yon hanggang sa matapos nila yung activities. As you can see, sa taas, merong mga description kung paano nila yun sasagutan. So, madali lang siya at mas ma-engaging yung activity kasi kapag na-out sila, pwedeng maulit pa yung question. So, yan, babasahin lang nila yung sa taas, then hanap nila yung right answer dun sa binigay na options. So, continuous lang yan hanggang makapunta dun sa finish line. Kapag natapos na nila yung mga items na yon na i-jump ng frog, so, meron din yung corresponding points na makukuha.
Thank you for watching. I hope na may natutunan kayo sa aking tutorial so hindi na kayo mahihirapan maghanap pa ng mga interactive games. So yung website na yon is makakatulong at mas mapadali yung trabaho nating mga educators. So by technology, magkakaroon ng interactive and engagement sa nating mga students para hindi maging boring ang discussion. Thank you and I hope you learn a lot from me. Bye!